Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, humihingi po muna ako ng kaunting pabor. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, paki-like, paki-share, at higit sa lahat paki-subscribe po ang maliit na channel na ito. Malaking tulong po yon para magpatuloy kaming makapagbahagi ng totoo, praktikal, at kapaki-pakinabang na kaalaman, lalo na pagdating sa kalusugan. Ngayon, pag-uusapan natin ang bawang, isang simpleng sangkap sa kusina, pero napakalalim ng epekto sa katawan ng tao, lalo na sa kalalakihan. 1. Mataas na blood pressure. Ano ang nangyayari sa katawan? Kapag mataas ang blood pressure, sumisikip ang mga ugat ng dugo, tumitigas ang arterial walls, mas malakas ang puwersang kailangan ng puso para magbomba ng dugo. Dito pumapasok ang bawang. Kapag diniktik ang bawang, nabubuo ang compound na tinatawag na allicin. Ang allicin ay nagpaparelax sa smooth muscles ng blood vessels, nagpapaba ng tension sa mga ugat, nagpapaluwag ng daanan ng dugo. Sa loob ng katawan, mas madaling dumaloy ang dugo, bumababa ang pressure sa arterial walls, mas nababawasan ang pagod ng puso. Para sa kalalakihan, mahalaga ito dahil mas madalas silang magkaroon ng hypertension, mas exposed sa stress hormones tulad ng cortisol, mas mataas ang risk ng stroke at atake sa puso habang tumatanda. 2. Mataas na cholesterol. Ano ang problema kapag mataas ang cholesterol? Kapag mataas ang LDL o bad cholesterol, dumikit ito sa pader ng ugat nagiging plaque, unti-unting sumisikip ang daluyan ng dugo. Ang bawang ay nakakapigil sa enzyme na gumagawa ng sobrang cholesterol sa atay, tumutulong sa paglinis ng oxidative damage sa LDL. Sa proseso, nababawasan ang pagkapit ng taba sa ugat, bumabagal ang pagkapal ng plaque, mas nananatiling elastic ang blood vessels. Sa kalalakihan, kapag bumaba ang cholesterol, mas maayos ang sirkulasyon, mas maganda ang oxygen delivery sa buong katawan, mas tumatagal ang lakas at tibay kahit may edad na. 3. Mahinang immune system. Paano gumagana ang immune system? Ang immune system ay binubuo ng white blood cells, antibodies, natural killer cells. Kapag mahina ito, madaling pasukin ng virus at bacteria, mas matagal gumaling ang katawan. Ang bawang ay may sulfur compounds, antioxidants, antimicrobial properties. Sa loob ng katawan, pinapagana nito ang white blood cells, pinapabilis ang immune response, tinutulungan ang katawan, puksain ang mikrobyo bago pa lumala. Para sa kalalakihan, ang stress at puyat ay nagpapahina ng immune system. Ang bawang ay tumutulong ibalik ang balanse ng depensa ng katawan. 4. Pamamaga at pananaking katawan. Ano ang sanhi ng pamamaga? Ang pamamaga ay reaksyon ng katawan. Kapag may injury, may overuse ng muscles, may chronic inflammation. Ang bawang ay may anti-inflammatory compounds, kakayahang pigilan ng pro-inflammatory chemicals tulad ng cytokines. Sa proseso, bumababa ang pamamaga sa tissues, mas kaunti ang pressure sa nerves, mas nababawasan ang pananakit. Mahalaga ito sa kalalakihan lalo na sa mabibigat ang trabaho, may muscle strain, may pananakit dahil sa edad. 5. Problema sa sirkulasyon ng dugo. Ano ang epekto ng mahinang sirkulasyon? Kapag mahina ang daloy ng dugo, kulang ang oxygen sa cells, mabilis mapagod ang katawan, humihina ang overall performance. Ang bawang ay nagpapabuti ng nitric oxide production, pinipigilan ang pamumuo ng dugo, pinananatiling flexible ang ugat. Sa loob ng katawan, mas maayos ang blood flow, mas maraming nutrients ang naabot ng cells, mas tumitibay ang katawan habang tumatanda. Sa kalalakihan, ang magandang sirkulasyon ay konektado sa lakas tibay pangmatagalang kalusugan. Paano gamitin ang bawang ng tama? Dikdikin ang bawang. Hayaan tumayo ng 5 to 10 minuto para ma-activate ang allicin. 1-2 cloves lang kada araw. Huwag sosobra. Medical disclaimer. Ang bawang ay hindi gamot, hindi kapalit ng doktor, natural na pantulong lamang. Kung may iniinom na maintenance, may ulcer o allergy, kumonsulta muna sa doktor. Sa huli tandaan natin, ang kalusugan ay hindi laging nagsisimula sa botika. Minsan, nasa simpleng pagkain lang ang tunay na tulong. Kung may natutunan ka, paki-like, paki-share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa maliit na channel na ito. Maraming salamat po sa panonood, at hanggang sa susunod na video.